Good morning guys. Sorry magulo yung kwarto. So nag-aayos ako ngayon ng gamit natin para sa ating gagawing weekend camping na medyo may hike. So I'll discuss further details maya-maya. Mag-asikaso muna tayo and papakita ko sa inyo kung paano ako mag-ayos ng gamit. So let's go. And let's discuss yung gamit na gusto kong dalhin at pinirepair ko para sa trip na to. So first, ito tayo sa Mount Puro Nature Reserve, which is located sa Antipolo. Nakapunta na doon once yung kapatid ko and gusto niyang ma-experience din daw namin yung lugar dahil napakaganda. Yung mga activities na pwede natin expect doon is hiking, meron ding pool for swimming, tapos merong river crossing and a bonfire. And yung accommodation na kinuha natin doon is tent pitching. Let's go sa mga gamit na dadalhin natin at pin-repair natin for this trip. Yan. So, pasensya na, medyo magulo. So, first, ang una natin prepare is yung shoes na gagamitin natin, which is yung Kruberg ko. Napaka-versatile kasi niya. Since merong hiking, quick hike lang yun, as I am expecting. Ito yung gusto kong gamitin dahil napaka-versatile nito. Pwede siyang pang-hike at pwede rin siyang pang-river crossing. Meron din tayong sleeping bag from Decathlon. And then yung napaka-long-lasting content na ginawan ko pa ng vlog kung paano siya i-waterproofing. Pwede niyo mapanood dito. So, ito yung race to ko na tent from base camp. Napakatagal na nito sa akin. And then, meron tayong pang day hike na bag. Ito yung gagamitin natin sa pag-hike. Kaysa gamitin natin tong malaking bag all throughout the stay natin doon. Then, meron din tayong raincoat na napaka easily accessible at napaka handy. Then nandito yung gamit natin for 3 days and also yung mga lights, batteries for vlogging and para kapag inabot tayo ng gabi. Dahil tent pitching, mahalaga din itong mga to. Ayan, meron tayong flashlights, batteries and power bank. Tapos since tingin ko meron tayong mga idle time doon, nagdala rin ako ng books for reading. Yan yung mga binabasa kong books for this year. Yun, yung bag ko nga pala ay Osprey na Cirrus na 36 liters. Actually, pambabae yan pero gusto ko kasi yung liters niya which is 36 liters lang. Tapos, ayun, kulay itim. Tapos, gagamitin din natin tong flat is boring ko na feeder bag to or camera bag para sa bike and matibay. Ayan, may medyo waterproofing elements din siya. Then, other than that, yung toiletries and ayun, I guess that's it. So, I'll prepare all of this. Then, laga na tayo. Currently, it's 1 p.m. So, more likely, makaalis kami dito ng 1:30. Then, dadaan tayo ng Taguig para madaanan si She. Dahil nagkasama siya sa trip na to. So, let's go. And we're here sa SM Aura. Kasama ko na si She. So currently, maghihintay muna tayo matapos yung work ni She. Time is 3:37. Kaya ang mangyayari, nauna na sila day dun sa Mount Puro Nature Reserve. And baka mag-grab na lang kami later after nung inasikaso ni She. Hopefully matapos ng mas maaga. Para dinner time magkakasabay naman kaming kumain. Parang ganun yung idea na sana ganun yung mangyayari. Dahil natapos na rin yung lunch time, kain muna kami dito sa KFC. Then waiting game, nakapila kami sa inasikaso ni She. By 4 p.m, nakapag-book na kami ng Grab going to Mount Puro Nature Reserve sa Antipolo. At medyo inabot na rin ng traffic papasok ng Kogyo dahil magra-rush hour na rin kami nakaalis from BGC. Kaya dumating kami sa Mount Puro Nature Reserve ng madilim na rin. Ayan. Dito na kami sa Mount Puro Nature Reserve at exactly 8 p.m. Ayan, madilim pero diretso na tayo sa kitchen kasi meron kaming naka-reading food dinner. Ayan, Lola's Kitchen. Sige po, thank you.
here sa kitchen. Dito na kami dumiretso dahil yung dinner nauna na sila day. Siyempre gutom na yung mga bata, kami na lang na siya magdi-dinner. Wow, napaka-welcoming na mga tao dito. Plus, yan yung ambience. Very nice. Guys, food is here. Grabe. You like the food? Dami. Kain muna tayo. Yan, dumating na sila dito. Ikaw. Ayaw magpakita ni Pearl. Fun eating. Grabe. Sarap ng pagkain. Gusto ko yung mga sauce. Very Italian. Very Italian yung sauce. Busog na busog ako. Hindi nga namin naubos. So, bigay muna natin itong bags na may valuable things sa sasakyan. Tara ma, samahan mo kami ma. Lagyan muna natin ito sa sasakyan. Saan ba yung bag ko? Ay, yung bag ko pala. Kami lang. Hindi ko lang kasi wala ko. Ito yung Sige. Sorry, nalimutan ko yung bag ko. Dinala kasi ni Emer yung bag ko na nasakyan kasi iniwan ko na kanina. Hindi ko na dinala nung bumaba ako para kitain sa SM Aura. Nalimutan kong dalhin. Iniwan ko sa lamesa. Muna tayo sa parking. Lagay muna natin yung mga valuables. Tuwanag dito. Ay, Jill. Uy, Jill, gagi. Ang ganda. Meron dyan mga goldfish. Talaga? Wow, mahal, ang ganda. Yeah. So, meron dito mga parang cottages. And then, parang presko, malamig. Ano siya? Ito yung Pavilion Hall. So, we're finally here sa spot na pagtatayo ng tent. So, ito yung tent nila. Camping. Ah, galing Decathlon. Kuwetsa. Diba? Kuwetsa. So tayo, dito tayo sa setup ng tent. Dito daw. Dito sa part na to. So setup muna ako ng tent. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Saan ang tent ni David? So ito yung tent. Yun guys, nagawa ng paraan. Pasensya na, medyo limited yung angles kasi minadali ko na rin dahil at this time, which is 9:21 PM, ayan, so ako ito bantay sa mga nagsha-shower. Yan yung mga CR, common CR dito. Kagandahan, malinis yung CR, tapos maayos yung pressure ng tubig. Yun, malamig yung tubig. Pasensya na dahil since gabi na, hindi ganun kaganda yung lighting natin sa mga footages. Pero tomorrow naman, sigurado makakuha tayo ng mga gandang clips para sa vlog. Also, tomorrow morning, ang start ng hiking natin. 4 AM tayo gigising dahil 5 AM yung pag-gather ng mga taong aakyat to hike Mount Puro, and also it is at least 400 plus meters above sea level. Ascend talaga siya. Pero I haven't checked kung meron na bang mga nakapag-vlog dito. Yun ang hindi ko siya na-check kung anong dapat natin expect. So that's something to surprise us tomorrow. Kapagod mag-setup ng tent. Kailangan ulit nakapag-setup ng tent. Isa pa pala sa magandang amenities dito is itong mga common areas. Yan. Kung makikita nyo, dito pa lang meron ng mga upuan na may foam. Napaka-cozy. And meron silang mga electric fan or hanging electric fan. Diba? So I guess kung mag-i-stay ka dito ng mga ilang araw, talagang marerelax ka dahil malamig yung temperature, okay yung ambience. Isa pa sa nagustuhan ko dito is every corner ng common area is merong saksakan. Ayan, tignan nyo. Nakasaksak yung battery ng ating action cam. Ayan o.
no? Ayan, dami ko ng kwento. Good morning guys. It's 5 a.m. na. Ngayon, it's time for preparation para sa ating hiking. At experience natin kung ano ang hiking dito. Exactly 5:30 a.m. Ayan. Start na kami ng trek. So ang trail daw ay merong easy, medium, and hard types of trail. At lahat yun ay madadaanan. So basically, magsisimula tayo ngayon sa easy hanggang papunta ng medium. Then lastly will be the hard trail, which is going to the peak where merong viewpoint. Mama. So, nandito tayo sa parang intersection. Dahil sa right side, pwede tayong dumaan sa medium trail wherein puro rainforest lang daw yung makikita natin. Pero pagka pumunta tayo sa left side, rekta na siya papuntang peak. Yun nga lang, yun yung tinatawag nilang hard trail. Dahil kasama si Mama, rekta na tayo ng peak para konting hirap na lang. And as you can see, it's a total ascend. Kaya mahalagang meron din kayong conditioning bago kayo pumunta dito for the hiking activity. Ayan. Medyo lumiliwanag naman na. Medyo lumiliwanag na, pero not enough to have a clear sight ng trail. And another ascend. Parang medyo naambon, no? Medyo matataas ang steps. And finally guys, medyo may liwanag na. Pero dahil medyo dense yung forest dito sa dinadaanan natin, may mga part na madilim pa rin. Ayan. Dito sa part na to, maraming mga anahaw. Sign na medyo nasa mataas na tayo na elevation. Pero hindi pa rin mawawala yung mga ascend. Kagandahan lang dito, well established yung trail. Ayan. Meron siyang parang hagdanan na nakaukit. Pero mahirap dito dumaan for sure kapag maulan. Kasi yung type ng trail is parang maputik. Nantok ako. Umaambon guys. Yan. Yan. Tapos ngayon kitang kita nyo na yung trail. Yan sila. Sino? Dahan-dahan lang. Sige na. Kaya mo? Oo. Ayan. Kung sino yung mabagal kaya na siya nasa unahan. Ayan. Nauna ang nanay sa unahan. Medyo umaambon pero hindi naman ganun kalakas kaya hindi pa nagpuputik tong lupa. Mahirap to kapag lumakas yung ulan kasi yung mga gantong lupa madalas ito yung mabilis magputik, mahirap lakaran, lalo na hindi naman mga naka-hiking or trail shoes tong mga kasama ko. Rubber shoes yan. So nandito na tayo sa peak after 1 hour. Yun, no? Ito yung view sa peak. Ganda.
Naputol ko na. Ajil, baba mo. Oo, nag-ako saxophone. Uy, ba't yun? Doon tayo nang galing Huwag ka kanina. dyan, tita. Yan. Tapos dito tayo dadaan. Baba. So kanina, hindi tayo dumaan dun sa medium trail. Pero ngayon, madadaanan natin siya pababa. Iyon. Di ba? Di ba guys? Yes. Medyo mahaba yung hagdanan dito. Pero yun ang maganda dahil establish yung pababa. Hindi, Yung uwi mga na tayo. steps. Hindi, magsuswimming pa daw eh. Nung pumunta ka na ng test. Ayan. So maraming mga siko tayong dinadaanan. Ayan. Siko. Nag-aabang yung isa. Mamaya tatakbo na naman yan. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Tapos, Hindi ko na alam yung, hindi na namin alam ang pabalik. Sige lang ang lakad namin. Hanggang sa nakapunta kami sa mga nagpapasko ng itik. meron tayong mixing mga ascent dito after ng medyo mahaba-habang pababa. Ayan. Ba't may paakyat ulit? Konti lang to. Parang ito lang ata, no? Ayan. Yung isa, nag-aantay na naman makatakbo! Nag-aantay na naman makatakbo yung isa. Talaga naman. Oh, takbo na! Ayan. Hindi ko alam kung anong trip nito eh. Madulas dito. Second ascend ay yung pabalik na tayo sa baba. Ayan, mga may iksi lang naman. Lalakad, nakangiti. Another descent. Ayan, ganda ka ma. Makita nyo, yung mga bato sa gilid, ginawa nila ng steps. Although medyo matarik para sa medyo may edad, pero kayang kaya naman. Hello guys, we're back here sa kitchen. Now we will be getting our breakfast food sa sasakyan dahil meron na kaming dala. Ayan. Ito makikita nyo na yung lugar. Nagabi kasi hindi eh. He's going to the parking. Dali natin to. Ako magdala nitong maliit. Nilagay ko yung ano lang, dala tayo ng isang banta. breakfast. Hindi nga katawan. Finish breakfast. So, ganting itsura sa umaga. Yung lugar. Diba?
Kagabi kasi hindi niya makita gawa ng madilim. Pero ayoko naman hindi maglagay ng clips. So at least you guys have an idea. Diba? Tutog ako. Ako din eh. Uy, ito yung pond kagabi na dinaanan natin. So meron ditong mga, hindi ko alam kung goldfish or koi eh. Parang koi. Siguro mga koi. Wala, pumasok sila sa ilalim. Pero kanina na meron. Ang dami. Well, shy type sila. Tara. And this is the pavilion hall I've been telling you last night. Yan. Laki. Ito pa oh. Hanggang doon. Pavilion hall siya. Then they have this common areas. May maliit na common area, meron ding malaki. Along the way going to where kami nag-pitch ng tent, and merong store. Another common area. Yan. And another common area. Mahal dito tayo, di ba? Ito yung hanging bridge na tabi ng CR. At malapit na tayo sa tent. Oh. Dahil umambon, mukhang sulit naman yung waterproofing na ginawa natin. Ayan. It's time para ayusin na natin tong tent. Let's go. Set. Bag na siya. Bag ko, suot ko. Lagyan muna natin sa sasakyan. Ito, ayaw kong tulungan itong batang to eh. Kaya mo, buhat-buhat ko yung bag oh. Dala pa akong tent. Tapos ngiti-ngiti lang. Ngiti-ngiti lang. Bakit ba? Daw tinutulungan. Solo na naman tayo. Hanap tayo ng spot maya-maya. Yung spot na pwede tayong kumain ng ice cream. Ayaw nyo akong samahan na mag-ice cream ako mag-isa. Mga loko-loko kayo. Although alam ko naman kung bakit, kasi bababa, aakyat, bababa, aakyat sa mga daanan na to. Nakapagod nga naman. And we're back with a smaller bag. Sabi nila tayo ay pupunta sa river crossing this time. So mandatory na magdala ng ganyan, yung tungkod. Ayan, wala na sila. Tayo dun. 10:14 AM. Ay, tingnan mo ako. Ayun. Hindi pala 5 minutes walk. Liligo lang tayo sa kanto. So mga nasa 30 minutes walk pa, sabi ni Kuya, yung guide natin. Ayan. Mas marami tayo ngayon kaysa kanina. Ang tatlong grupo yata kami. Here. And for
4 times daw tayong magre-river crossing. Matataas ba yung tubig? Hindi no? Hindi naman lalagpas ng tuhod, no? Pero hindi naman yung parang upper body. Slide ka na, ma. Sige. Ayun na! Sa Antipolo! Ayan o, dito na tayo sa parang trail na naman. Pero yung gantong klaseng trail, naalala ko dito Mount Marami sa Maragondon. Mount Marami. Ganito yung trail doon, tapos mga ganong kaliliit lang din na river crossing. Pero mahaba bago marating yung peak. Tapos maraming baka, marami rin ligaw. yan yung unang river crossing, no? May ano rin ba dito? Nabubuhay na isda? Oo, kasi freshwater to. No? Para may lumalim yung onti tubig doon. One of the challenging part. Dito na tayo sa second stop, guys. Makahiya. Kaya sabi, hindi. Diba? Yeah. Ito pa. Sige, pandaan. Malapit na tayo sa third stop. Galing mo ah. Easy. And we're here. Part 2 ng Mount Puro Nature Reserve. At kung makikita nyo, gaganda ng mga puno. Parang talagang inalagaan at pine-preserve nila yung gantong klaseng status ng lugar. Hanggang dibdib. Ditong part po, yung gitna po, hindi po yun. More energy, more passion. More energy, more passion. More energy, more passion. More energy, more passion. Pwede daw maligo dyan. Hanggang dibdib daw yan. Yung sa gitna, parang hanggang bewang lang. So, parang meron lang certain spot na hanggang dibdib. Ano? Balsa? Oh, more energy, more passion. More energy, more passion. Ayun, sasakay pala tayo ng balsa as part of this activity. Woohoo! Merong kalabaw! More energy, more passion. Ayan, nandun sila. Nandito kaming apat. And the David. Yan sa sayad, mga sexy tayo eh. Paalis ng balsa, punta ng La Union. Oh, lalim-lalim din, no? Kaya malinaw lang yung tubig. Si Kuya, nagiging ng limousine. Hanggang dun sa may harang na kawayan, Kuya. More energy, more passion, more energy, more passion. Pwede ka na sa taping. Pwede ka na sa taping, ma. After natin sa balsa, mag-swimming muna tayo dito sa ilog. Nag-free diving pa. Mama, bilisan mo. And we're done sa ligo-ligo. Ligo-ligo. Sakay tayo sa Kalabaw. Next activity, sakay sa chariot sa Kalabaw. Ayan. Nasasakay. Pagharap na lang. Sila na lang. Videoan ko na lang kayo. Kasi nakakadalikod. Kasi baka Kitang-kita ka sa video. Hawak sa gilid. Umikot lang sila dito. O, kaway-kaway, Jillian. Kumakaway-kaway ka pa yan, Jillian, ha. Mabilis pa yung aso sa inyo, Jill, eh. Yan nangyari. After that Carabao ride, balik na tayo sa ating pinanggalingan. Doon tayo magubad sa pool. There's a pool doon. Naman. Ganda ng view.
Diba? Ayan nga. Ang ganda ng view dito habang nagpupupo. Parang yung sa Rick and Morty. Nakabalik na kami dito sa Mount Puro Nature Reserve at sa labas is yung pool. Ito yung CR sa tabi ng pool. So, nabigla din ako. Parang dream come true. Nakatulad nung feeling na naramdaman ni Rick nung gumawa siya ng CR sa tuktok ng bundok na may pinakamagandang view. Relaxing. Ayan. So, ayan. Tapos na ang ating business dito sa pinakamalupit na CR na CR-an ko. Ang tindi. Super nature trip. Tapos paglabas, ayun na yung pool. Kain kayo dyan, ha? Bayan, kita yung taba. Malalim? We spent the rest of the remaining time we have sa pool dahil ang checkout namin that day will be 2 p.m. Will I recommend this place? Definitely yes. Lahat ng staff ay approachable at mababait. They always smile and ask you if you need anything anytime na makasalubong mo sila. The place was so relaxing and they have a lot of activities to offer like basketball, billiards, table tennis, or even board games. Pero di na namin nilibot at ginawa dahil late na rin kaming dumating. Plus, solve na kami sa hiking at swimming. Food here was amazing kaya talagang masarap balikan. Hanggang dito na lang ang adventure natin for this vlog and thank you for watching. See you on the next one at ingat!